So nga na, kung as we have the fire to pray, na adjoy dako nga kahimuan. Adjoy kayo, na ay mga balatian nga mga ayo, na ay mga problema nga mga sulbad, na ay mga negatibo nga diin mawagtang. Tingana siya ka-importante. That is why, wag mo kabantay na inigting angpo ang mga tao galoya. Kung wala kay kalayo sa fire, kung wala kay fire to pray, kung wala ka nato ang kalayo sa pag-ampo, inigting ampo, bisitaan jud og duka-duka hangtod makatulog. Ni ngano mang inig humag-ampo ngano mang makamata. Kay it's an attack of the enemy. Kay kabalo siya nga kung mainampuon ta, kung mabuild na nato ang habit of prayer, we can be strengthened, we can be empowered, and we can able to resist the devil and his demons, and they will flee away. O gusto sa kayawa o yung demonyo na dili na mahimo na to. That is why dili siya gusto ma-build up ang atong prayer, dili siya gusto magkalayo sa mga pag-ampo. Okay, dili man siya gusto magkalayo sa pag-ampo. Panahon nga tig-ampo, ipaduka-duka kaniya, ipaluya kaniya. Kaya di siya gusto nga magkalayo sa mga pag-ampo. Kaya gusto niya powerless ta. Nga atong prayer daw di makadulot. Atong prayer daw dili makaduk ang kaaway. Sa ato pa, gusto nila, di ba lahi ba mag-ampo ka na ikalayo? Kaysa mag-ampo lang ka nga, lahi ba yun? Sumuna nga gusto ni Lord nga, sa to, the incense burner with fire. Ang sudlanan sa insinso nga na ay kalayo. Nagkalayo na. Matod pa, pagbubo diris kalibutan. Matod pa na ikilat na ay kanang dalugdog. O matod pa terrible earthquake. Wala mo kabantay sa mga deliverance. Sadya mag-release na og prayer ang instrumento ni Lord para sa kagawasan sa tao. Diba? Murag ikilatan, murag idalugdugan. Magbuan din siya, mag-react din ang body. Murag kung sa itong yung lawas na earthquake naglinog.